Audio Master, may mga butas-butas siya, tapos nakalubog yung kanyang screen. Maliit lang yung knob, ayan o. Kasing laki lang ata ng piso, o maliit pa, malaki lang konti sa piso. Okay, malambot yung switch. Ang model na to ay YSSA 350. So ito na yung loob niya mga idol, no? Mga pinaliit din pero hindi SMD. Kita nyo naman yung transformer, sobrang laki, sobrang lapat. Gustong gusto ko yung ganitong size lang, kasing size niya lang yung crossover. Ayan o, sobrang liit lang o. Alam mo yung yero dito, umuuga yung yero dito. Tama yung lamesa natin kung mapapaugan niya. Napapaugan niya naman yung lamesa. So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So yun, patapos na tayo mga idol. Ikakabit na lang natin to, wait na lang natin matapos. Then mag-unboxing tayo ng power amp. Ito na mga idol, wala nang linis-linis ng lamesa to, diretso unboxing na tayo. Pasensya na kayo sa lamesa natin, medyo marumi. Diretso unboxing na to kasi baka may customer na naman mamaya. Tapos mamaya bilisan lang natin yung pag-unboxing, tapos mamaya bubuksan natin to, titignan natin yung loob, re-reviewin natin at isa-sound test natin. Kung gusto niyo palang bumili mga idol, ito yung presyo niya. At ito na rin yung store na pinagbilhan natin. Ayan. Tingnan natin yung pinakaloob ng box. Kumuha na rin ako ng Metro para alam yung sukat kasi nagre-reklamo rin yung delivery rider, minsan malaki ang box. Tapos mabigat daw. Pero nasa 12 kilos lang to. Ayan yung sukat niya, no? 22.5. So 22.5 by 22.5 yung kanyang box. Tapos yung taas naman, ayan, no? Kalat rin yung ilalim ko. Hindi ko pa nalilinis mga idol. So nasa 5 inch and a half. 5 and a half. Inches yun, 22.5 inch. Tapos 5 inch yung taas. Pagbukas mo ng isang box, may isa pang box. Kasama. Pagbukas mo ng isa pang box, may foam. Makapal yung foam. So dalawa, no? Meron sa ilalim at meron sa taas. So safe na safe yung ating item. Maliit lang yung amplifier niya, ayan, 1U lang ang size na to. Ayan, pero mabigat pa lang nga talaga, oh. Maliit lang pero mabigat. Nagpakapal lang yung foam sa box, ayan, nakapal yung foam. Then dalawang karton kasi. Pero yung pinaka-ampli maliit lang. So, ang loob ng box, manual syempre, hindi mawawala yan. So, manual lang ang laman niya, wala nang kasama, wala nang ibang laman. Manual lang. Tapos yung mismong amplifier. So legit mga idol, mabigat nga kapag kapag wala na siya sa box. Yan. Wala na siya sa box pero mabigat. 12 kilos lang to pero parang lampas ng 12 kilos eh. Ayan. Ayan lang yung sukat niya, no? Sobrang liit na tong power amp na tong mga idol. Smooth naman yung kanyang pihitan, no? Parang rin siya, meron rin siyang naglalak kapag iniikot.
magaras. Ayan, ang kanyang pihitan. So 4 lang indicator niya: power, protect, signal at clipping. So bakit nga ba ito ang pinili nating amplifier? Ito talaga yung dahilan ko bakit ito yung pinili ko, no. Unang-una yung kanyang size, 1U. Saan ka makakakita ng 1U pero hindi SMD yung loob? Transformer type yung ginamit itong power supply, mga idol. Hindi to SMPS. Transformer talaga, no, kaya matibay. Ayan, bigat. At maganda na rin siya, mapormo. Kita nyo naman, ang angas tignan, ang angas ng unahan niya. Ayan yung harapan niya, mga idol. Ano, ang angas, 1U lang to, no. Ang size, ayan lang, So 1 3/4 inches or 4.5 centimeter. Ayan. Ayan lang ang sukat niya, no. 1U. Ang haba niya naman simula sa likod. Ito muna tayo sa harap. Labas muna ang tignan natin. So 48 or 19 inches. Sobra lang siya ng 48, 19 inches. Tapos yung simula naman doon sa pinakadulo, yung lagayan ng tornilyo sa pinakadulo, ayan, nasa 17 inches or lampas siyang 17, sabihin na natin 44 cm. Ayan, 44 cm. Pero kapag hindi doon sa pinakalikod niya lang, nasa 41.5 cm. Ayan, 41.5 cm kapag yung doon lang tayo sa mismong likod. Pero kapag doon sa mismong tornilyuhan, so 41.5 cm. Pag dito ay kapag dito ay 43.5 or 44 cm. Ayan. Ang lapad niya kapag dito lang nasa 43.5. Ayan, 43.5. Ganda nung harap niya. I-zoom natin, ilapit natin, i-focus natin sa harapan. Audio master, may mga butas-butas siya, tapos nakalubog yung kanyang screen. Maliit lang yung knob. Ayan, kasing laki lang ata ng piso, or maliit pa, malaki lang konti sa piso. Okay, malambot yung switch. Ang model na to ay YSSA 350. 350 watts lang to. So ito yung dahilan bakit ito ang pinili ko, kasi gagamitin ko lang tong amplifier na to sa aking high or tweeter. So medyo maingay yung track, ulitin natin. Gagamitin ko lang tong amplifier na to para sa aking high or tweeter. O pwede rin to pang mid, mga idol. Maganda to pang mid high. Sa base hindi ko lang sure kasi mababa lang yung volts ng transformer na to, no, kasi mura lang naman talaga to. So may mga ka-same price siya na to, tulad ng Ace LX20, CA5. So marami siyang ka-same price, pero ito yung pinili ko gawa nga ng size, maliit lang pero compact yung laman, no, at marami itong protection. Yung Ace LX20 wala kasing protection yun, pero pwede namang lagyan. Pero yung size kasi na to ang gusto ko, kaya ito ang pinili ko, kahit mas mababa yung voltahe na to kumpara doon sa Ace LX20, kasi ang paggagamitan ko lang naman na to is yung pang high ko nga, no. Pero maganda rin to sa mid, malakas din to sa mid. So tignan natin yung likod. Hindi to sponsor, mga idol, no, talagang binili natin to. So ito naman yung likod niya, mga idol, wala naman siyang dents. Yan. May pan siya dito, maliit lang, pero malakas ata tong pan na to, kasi parang to nasa 2 ampere ata to. Hindi ko lang makita, hindi makita yung amperahe. Tapos ito lang, simple lang yung input niya. Input niya, channel B, channel A. Pwedeng PL, pwedeng XLR. Tapos sa output naman, simple lang rin, channel B, channel A. Pwedeng speak-on, pwedeng red, pwedeng banana type. Ito yung fuse nya.
At yung ginamit sa kanyang kapal pala ng ano na to, ng kanyang cord. Ayan o, makapal yung kanyang cord, pero ang nakalagay dito ay hindi ka mabasa, 1.0 mm lang yung wire, pero mukhang makapal. 15 ampere na yung kanyang plug, 15 ampere maximum, 250 volts. Ayan. Ganda. So tignan natin yung ano, i-on muna natin, tapos tignan na natin yung loob bago natin i-sound check. So hindi kayo magsisisi kapag bumili kayo, mabigat to. Maganda yung wire pa lang, maganda na eh. On natin, tignan natin. Protect, may power na siya. Yun, namatay yung protect. Ibig sabihin pwede na tong gamitin. Buksan na natin mga idol. Marami tong protection mga idol, no? Meron siya protection sa DC out, meron siya protection sa short circuit protection, over current protection, at saka meron siya clip limiter, no? May overload protection din to. Tapos overheat protection. So tingnan natin kung totoo nga, no? Buksan natin. So ito na mga idol, natanggal na natin yung tornilyo. So magugulat talaga kayo, no, kasi yung pyesa na to hindi SMD, no, hindi rin SMPS yung kanyang power supply. Sa ganito kaliit na amplifier, isipin mo SMD type to at isipin mo class D talaga siya, no. Buksan natin. Mabigat yung kanyang frame, yung kanyang takip, yung cover. Medyo makapal din kasi. Ayan, no. Mabigat din. Tignan nyo naman yung kanyang transformer mga idol, oh. Kung gaano kalaki, kung gaano kalapad. Maliit lang pero malapad. Ayan, oh. So 3 pairs lang yung ginamit dito, no. Tanggalin natin yung cellphone natin sa holder. So mukhang maganda, oh. Capacitor niya 4 lang, 4 na maliliit. So medyo masilaw na dito sa pwesto natin, kaya bilisan na natin. Isod ko lang konti dito. Cut ko muna yung video, isod lang natin konti. Mabigat kasi isod eh. So ito na yung loob niya mga idol, no? Mga pinaliit din pero hindi SMD. Ito nyo naman yung transformer, sobrang laki, sobrang lapad pero manipis. Yan, manipis lang siya pero malapad. At saka pure copper, no? Halata naman sa kulay. Pure copper. 100 volts ang kanyang capacitor, 100 volts na 4700 UF. So 4 na maliliit lang siya na 4700 UF, pero I think nakaparallel yung dalawa na to, no, para maging 9400. Bali 9400 UF to na 100 volts. Nakaparallel yan, kaya dinalawa nila kasi hindi kasya dito yung 100 volts na 10,000 UF. Hindi kasya dito, masyadong mataas yun, kaya ang ginawa nila, hinatin nila, no, dinalawa nila. Matalino rin ang gumawa. So ito yung kanyang, so sa harap wala naman, sa panel nya wala namang pyesa, potentiometer lang at wire papunta dito. Yan. Tapos indicator, yun lang, simple lang. Tingnan natin kung naka soft start. Soft start na nga siya, meron na siya dito soft start papuntang transformer. Yan. Simple lang rin ang circuit ng soft start, hindi na nila nilagyan ng kung ano-anong pyesa. Simple lang, ganyan lang. Tapos 3 pairs bawat channel. So Toshiba 1943 at 5200 na naman to, kasi 55 lang naman supply, or 58 lang ata pala. Ayan supply nya, una na tignan natin yung supply. So, hindi masyadong makita, no, pero yan 58058 yung nakikita ko dito. Tapos
17017 at saka 012. So yun lang yung supply niya, no. 012 yung dilaw, 17017 at saka 58058. 58058. 17017 at saka 012 yung dilaw. So yun yung supply niya at ito na output niya. Tingnan natin, meron siya ditong 669 para sa kanyang biasing transistor. Nakadikit na, automatic yung bias niya. 55 degree, 90 degree, magpo-protect na yung ating, pag uminit ito, magpo-protect na yung ating circuit. Mag-off yung relay natin kasi pag overheat protection meron siya. Short circuit protection niya is doon din yan nakakonect sa may emitter, nakakonect yung kanya short circuit protection yan. At saka meron na rin siyang fuse dito. So hindi kasi natin nababaklas yung likod kaya hindi natin masundan kaano. So yan o, mayroon siyang short circuit protection. May optocoupler dito. Nakita natin yung pyesa. Ayan. So nakakonect yan sa base ay sa emitter ng ating mga final out, positive and negative. Ganun din dito, no, before ng resistor. At yung pan niya dalawa. So yung una, yung sa picture, akala ko dahil maliit nga yung heatsink, akala ko naman medyo mabilis, sa tingin ko mabilis talaga yung init, pero akala ko naman hindi kakayanan ng heatsink yung init. Pero makapal palang heatsink na to mga idol. Ayun o, makapal o. At saka mukhang mabigat talaga o. Hindi ko nga mabend eh. Talagang matigas yung heatsink, solid na aluminum. Kaya sa tingin ko naman kahit iinit ito, hindi naman to basta-basta bibigay yung output dahil malakas tong pan na to at talagang makapal yung kanyang ano. Bukod doon, nakadikit yung ayan yung cover natin, nakadikit dito. So hindi ma-absorb pa rin ng ating casing yung init. Kumbaga maliles pa yung init na to kapag mayroon tayong cover. So katin natin yung kanyang transformer pala mga idol. Kunin natin metro natin. Ganyan kalaki yung kanyang transformer. Hirap ng isang kamay lang. Ayan o. Nasa 8.5 inches. Yan, 8.5 po. 8.5 inches. Tapos ito ang taas niya naman. Nasa lampas ng 1 inches, nasa 1 1/4 or 1/2, 1 1/2 inches yung taas. Malaki, malapad. At pure copper talaga, kita naman sa kulay ng ano. Ayan, hindi siya aluminum. Naka-ano rin yung gitna, no, naka epoxy. Hindi basta-basta to ma-rewind kung sakaling masunog, pero matibay yan basta ganyang pure copper. Ayan o, ganda ng circuit nya. Parang fiber nga ang ano board kasi makapal na rin yung board. Parang fiber. May kalawang lang dito yung tornilyo. Japan yung ginamit na Toshiba. Toshiba pala, Toshiba IC. So maganda na rin, mataas na rin yung kanyang driver. Ito na yung kanyang, ito yung differential niya, tapos ito yung driver niya, 1837 at 4793. K ang brand. Orig yung kanyang driver, K ang brand. Ganon din dito, parehas lang. Labas transistor niya, so as usual 649 tapos 669. Ayan kanyang bus transistor at saka differential niya. So sana 5401 lang, so hindi pa siya naka A92 at so 5401 at 5551 pasok pa naman yan mga idol kasi 55 pa lang ang supply. Ceramic fuse yung gamit na fuse. So, may nakalimutan pa ba tayo? Itong diode, tignan natin kung
ilang volts to. Oh, orig tong diode nya. Hindi ko makita yung part number. Parang 5510 siguro. Yan. 5510 ba? Ibig sabihin 55 ampere 1000 volts. Parang 5510 ang brand eh. Ay, yung part number eh. Diba yan, pag ganyan maka-heatsink pa, hindi yan iinit. Ito yung kanyang 12 volt 7812. Nandito pala yung kanyang indicator mga idol. Yung driver ng indicator nandito. Dito nakalagay, wala dito sa mismong front. Ayan nandito sa mismong main board. Pinag-isa na kasi yung board nila lahat Yan. Kinompact na sila sa isang board. Ayun, mayroon pala sa input mayroon siyang op amp dito. Yan SMD yung ginamit. Yan, tapos diretso na ng main amp sa differential, tapos pre-drive. Yan, naka pre-drive, bus transistor, tapos pre-drive, tapos output, speaker output stage or final transistor. Maganda yung circuit mga idol, sulit na sulit sa presyo nya. Marami na siyang protection at hindi talaga kayo lugi kahit maliit lang to. Tsaka gustong gusto ko yung ganitong size lang. Kasing size nga lang yung crossover. Ayan sobrang liit lang diba? Parang SMD yung ampli mo. Parang SMD type, class. Parang naka-class D ka. Ang kinagandahan talaga dito is hindi siya naka SMPS. Alam niyo naman kapag nasira ang SMPS, gagastos talaga kayo dyan. Maayos naman mga idol. Yung mga SMD parts, maayos naman yun Kaso lang minsan kasi dito sa amin, sa probinsya namin, medyo mahirap maghanap ng pyesa. Pero kaya naman ayusin. Kaya mas okay itong ganito sa akin. At saka yung 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 power supply niya hindi rin naka SMD, hindi naka SMPS. So pag SMPS kasi ang ginamit na doon minsan IGBT, so medyo mahal. Ito madali lang hanapin. Kung sakali masira, diode lang nasisira sa ganito or final output fuse, so ganun lang nasisira kapag hindi mo basta-basta ito mapapano power. So sa SMPS kasi medyo pag nasira ang power supply, so no power ang ampli mo. Kabit natin siya dito sa subscoop para kung gusto nyo gamitin sa base, marinig nyo yung tunog. Tapos mamaya gamitin natin siya sa mid, tapos sa tweeter. Ito ay full range lang dahil wala tong mga low pass filter sa likod Kita nyo naman yung likod. Output and input lang meron. Naka full range lang to Kaya maganda to sa mid. Pero kung gusto nyo gamitin sa base, baka mabitin siya kasi nga 58 yung supply. Pero mataas na rin yun mga idol. Kapag mababa lang na watts ng pang base nyo, gamitan nyo na lang crossover para maglabas siya ng low frequency. On natin. Naka-protect. Yun, namatay na. Volume natin. Ang gamit ko ngayon ay yung bilang Bilang yung nakasaksak dito. Tapos yung output natin ay sa isang lang rin. Sa letter B lang rin. Sa channel B lang pala, letter B, channel B. Volume natin. Mahina sa cellphone. So wala kasing mga idol. Wala kasing processor pa Wala pa tayong kailangan pa kasi na to ng preamp para lumakas. Pero malakas na rin siya. 12 o'clock pa lang yun Hindi pa nga umailaw yung signal natin So try natin siya ilagay sa mid, tapos lagay natin siya sa high. Tanggalin natin to. Full range lang yan.
Yung Macarena na lang siguro mga idol para hindi tayo makopyright. Ito kasi walang copyright ito eh. Kaya ito yung suki sa mga ano, sa sound check Macarena. Yan. So kapag may ano tayo dyan, may processor, kahit mixer lang man, para matimplan natin yung mid, maganda na to. Pero maganda kahit wala pang ano, kahit wala pa tayong processor, rekta lang yan ang amplifier. So try natin sa high ilagay. Ayan. Ayan yung high natin. So naka 12 o'clock lang yan. Lipat natin ulit sa mid. Ito yung mid. Lagyan natin mixer mga idol para iba rin yung tunog, kasi kapag may mixer mas lalakas lalo siya. Ito na mga idol, connect na lang natin siya sa Bluetooth. Tapos itong red papunta doon sa channel B, tapos itong black papunta sa channel A. Pero wala pang speaker yung channel A. Pairing na. Okay, connected. Volume natin. So, mahina yung volume ng phone. Volume natin, yan, mayroon na siya dito. Oh, mas naglakas nga siya mga idol nung nasa mixer na siya. Tingnan natin yung kabilang channel mga idol. Wala tong bridge mga idol, no? So, tingnan naman natin mga idol. Lagay natin ulit siya sa sub. Kung maganda ba tunog niya kapag pang sub. Nahulog yung aking ano, board. Malakas din pala siya sa bass mga idol. Umuuga yung ano ko eh, ito umuuga. Tama, hindi pa nga nagki-clip eh. Kung lalagyan niya to ng crossover, maganda rin siya sa bass kung may crossover to, tapos iba pang processor para lumakas yung ating may ano amplifier. Maganda rin siya sa bass mga idol. Dito ko dito natin. Bass lang yan bass. Actually mayroon pa tayong mid-high dito na ano frequency. Naman yero dito. Umuuga yung yero dito. Tama yung lamesa natin kung mapapaugan niya. Napapaugan niya naman yung lamesa. So yung sa gitset na naririnig nyo yung plastic ng cover ng ating box, kasi hindi
Hindi pa, kasi ano eh, may balot na plastic. Malakas din pala siya kahit pang bass. Sulit naman pala. Pwede naman pala mga idol pang bass, maganda rin. Kaya niya rin bayuhin. Hindi pa nga siya nagki-clip, ibig sabihin may ilalakas pa siya. Kasi nakasagad na yung ano ko eh, amplifier. Ayaw ko lang isagad dito sa mixer kasi ilaw na siya ng dilaw. Ayan nga, meron na siyang ilaw konti oh. Oh, babaan natin konti. So 0 dB lang kasi ako magpatugtog. Hanggang dyan lang talaga no. So kailangan pa natin ng iba pang processor para mas lumakas. Pagdating dito malakas na yung kanyang sensitivity. So para mas lalo siyang lumakas. Kasi hindi pa niya napapailaw yung clip, ibig sabihin may ilalakas pa siya. So tingin ko naman accurate yung clipping na to no. Kasi wala tayong oscilloscope eh, hindi natin makita kung accurate ba. So pero malapit na rin ako bumili ng tester ng oscilloscope para at least accurate yung ano natin reading ng clipping point. Pero ang mga ganitong amplifier kasi audio master, accurate yung ano, yung clip. Kaya tiwala naman ako. So hanggang dito na lang mga idol. Sana nagustuhan nyo yung ating sound check, sound test. At nakita nyo yung laman ng ating ano 58058 lang yung ano, pero napaka solid ng tunog. Mapa bass, mapa mid high. Pero sa mid high ko lang kasi ito gagamitin. Pero pinarinig ko lang sa inyo na ang tunog niya sa bass malakas rin pala talaga. Kulang lang tayo sa processor. Yan, off na natin to mga idol. Hanggang dito na lang. So, bago natin makalimutan, kapain natin. Nalagamgam lang naman mga idol. At malakas din naman kasi ang pan niya kahit maliit. Malakas din. Ayan, naririnig nyo nga ugong eh. Ayan. Malakas din no.